Mga kababayan po dito sa Calamba, Laguna. Narito po kami sa bahay po ng ating pambansang bayani na si Jose Rizal. At narito kami, nagdaos po kami ng ating workshop. At sa ngayon na ating dinisplay, ilan po natin ng painting na natapos na. At ngayon ay nasa ngayon nag-paint po ang itong mga artist pang bumuo ng mga obra. At narito po itong ngayon niyo po ang aming mga obra. Ito ay aming papakita at papakilala ng mga Kalambeño ay isang mga mahusay na artist. Mga kababayan, Kalambeño, narito naman po isa po namin isang mahusay ng artist na tubong Cebuano. Siya po ay matagal na pong artist. Siya po senior artist po natin ng grupo ng Artist Association Calamba Artista. At narito po siya, ang kanyang maikling mensahe para sa inyo at sa amin. Payo ko lang sa mga estudyante natin, kabaguhan pa lang, tuloy-tuloy lang, saka ikakuha din kayo ng mga, mga style nyo sa palang araw. Kasi huwag tayong biglaang, basta tuloy-tuloy lang, kasi kung mahinto ka naman yan, parang panibago na naman. No? So, yun lang siguro, ganun lang naman ginagawa ko. Ito po yung kanyang mga obra. Yan naman ay watercolor. Watercolor. Hindi pa lang yan. Para sa lahat po namin mga kababayan, mga kabataan, mga Kalambeño, aming nangyayaan. At kami po ay makiisa, makilahok, sumama sa aming grupo upang inyo rin matutunan at lalong lumago ang ating kalamang sa pagpinta bilang kalagay ng sining upang dumating ang panahon tayo maabot natin ang ating tunay mga pangarap bilang isang pintor. Maraming salamat po sa inyo, mga kababayan. Salamat po. Thank you. God bless. So makikita po dito sa aking pinipate yung batang mahawak na kaldero. Then kung makikita natin yung color is dark, which is it represent for poverty. So makikita natin yung black, then to dark to light, then makikita natin na parang naano talaga siya sa kahirapan kasi napalibutan siya ng mga dark colors. So sa unang tingin pa lang natin makikita na about sa yung dark, it represent to sa negativity. So makikita natin dito na ayun na parang wala nang makain yung bata dahil na taob na yung kaldero. So yun, ito yung pinipainting ko. Magandang araw po sa mga kababayan, ang mga Kalambeño sa bayan ng Calamba. Narito po kami upang mag-workshop sa ating pong bahay ng ating pambansang bayan, si Dr. Jose Rizal. Pagpakilala po na ang mga Kalambeño ay isang mahusay sa larangan ng sining. Narito po, ito po ang aking obra. Ito po ay nagpapakita ng patungkol sa ating bayan ng Calamba, ang history. Narito po ang unang-una ang ating pambansang bayan, si Jose Rizal, ang Calamba nga. Ito po tumutukoy sa ating Calamba nga, kabuuan ng history kung saan siya mula ang bayan ng Calamba. At ito naman po ang simbahan, museum, lumang plaza, Baywalk, narito na po City Hall at iba pa. Ito po din ang ating Jose Rizal ang kanyang ibulto ni Jose Rizal dito po sa bayan ng Calamba. At hindi lang po yan, narito po ang iba pang mga artist natin sa ngayon, sila po kasalukuyang nagpipinta po. Ito po si Enrique Dayamon, ang aking anak na bunso. Ito siya ng kanyang sariling obra.
At ito naman po si Kuya Ramsey. Busy po. Kuya Ramsey Bergonio. Sports. Ganyan po siya mag-painting. Medyo patagilit, patayo. Ano magandang natutunan mo sa ating workshop na bibigay sa iyo ng isang magandang inspirasyon sa larawan sa inyo? Natutunan ko po yung yung pagiging creative sa malikhain. Okay, sige po. At naman po, siya mo. At naman po si Kuya James. Kuya James, busy po sa sarili niyang katang-isip ang kanyang po. Ano masasabi niyo po Kuya James sa ating workshop sa araw na ito? Napaka magandang pagkakataon para maipalabas yung mga natin, yung mga talents. Anong magandang mensahe ang naipapahagi ng obra para sa ating mga Sa akin siguro, yung ina-express yung sarili sa lahat ng bagay. vision? Kahit man madilim yung pag-ibig, may liwanag. May liwanag sa gitna ng kadilim ng buhay. Narito naman po ang aming pinakabatang artist. Ang aming pinakabatang artist si Kuya Jacob. Ako kay Jacob. Anong masasabi mo kay Jacob sa iyong obra? Sa ngayon ay first time lang na naging isang estudyante, naging miyembro ng naging kanyang inspirasyon ang painting po ni Fernando Amorsolo. Ito po yung kanya reference. Ito naman po si Ate Jewel. Hello po. Ito po ang kanyang obra, bagamat di pa tapos. Anong masasabi mo sa iyong naging magandang mensahe sa iyong obra at ang naging magandang magandang inspiration sa iyo ang ating grupong ito ay taos na tao. Ano po, marami po akong natutunan. Lalo na sa mga techniques, sa mga mediums na ginamit. And lalo na yung point of perspective na tinuro po ng ating presidente. And ayun, bagamat hindi po naman tapos, siguro ay hoping na maayos siya or mapakita natin yung meaning. Ayun po. Okay, sige po. Tabayanan nyo lang kami hanggang sa kami matapos. Narito po si Kuya, ano pala? Ito si Kuya Lloydie. Ito po ang kanyang obra. Napaka-simpleng, mabilis niyang tinapos. Simple lang po. Pero nakabuwag. Ano masasabi niyo kay Lloydie? Ating art workshop at ang Maganda po ang natin, paliwanag ni Press at maganda po siyang magturo. Sana po kapulutan po natin ang aral ng mga kanyang tinuturo at atin pong isa puso at isa isip ang kanyang bawat sinasabi at
kanyang mga layunin para sa mga baguhan na tulad naming artist. At kitang-kita naman po ang mga improvement ng mga co-artist niya tulad na lang ni Ford at ni Maas na talagang pinagbubutihan ang kanilang pagkagawa. Tignan po natin po. Sila po ay isang bahagi ng hawak ni Press na talagang porsigidong nagtuturo at walang sawang sumusuporta sa amin para kami matuto dito sa Kalamba. Salamat po. Salamat po. So, marami po kami ng mga visitor, yung tingin po ng aming mga obra. Okay, ito is like, children, hindi ako marunong mag-English eh. Mahilig siya sa art. You want the paint? You like it? Let's see. Let's see. Hold your hand. Ang subira. Are you done?